Ito na naman po ang inyong lingkod, ang The Executive Act. I-feature sa ating channel at ito po ay isang may kapansanan po. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscription button at notification bell para ma-update po kayo sa mga video nating ina-upload sa channel na ito. So tulad nga ng sabi ko, ang taong ating i-feature sa ating video ay isang bulag o may kapansanan na sa kabila ng kanyang pagiging isang bulag ay marami siyang nagagawa na hindi ginagawa ng kagaya na may kapansanan. Napakahirap po ng kanyang mga ginagawa kung atin pong pagbabasihan ng mga kasalukuyan niyang nagagawa. Ito po ang bayan ng Ibahay na kung saan ay sakop ang Barangay Agdugayan na kung saan nakatira ang ating subject na ito. Andito po tayo ngayon sa isang barangay na kung saan ay meron po tayong pupuntahan na isang taong kahit sa kabila ng kanyang kapansanan ay marami siyang nagagawa. So, ito po yung Barangay Agdugayan na kung saan po ay nakatira taong ating kakausapin. Samahan niyo po ako. Doon po tayo nang galing sa gawing yon. Doon po yung pinanggalingan kong barangay. Ito po yung lugar na tinatahak natin. Ayan po, Palayan. At ang kabila naman, papunta po yan ng ilog. Yan yung area yan, no? Doon, patungo sa kanilang bahay sa may bandang bundok na yan. Yung area na yan, dyan po tayo papasok. Galing po tayo dito. Ayan, para dito po. Tayo pupunta, hanapin natin yung taong ating i-interviewin dito sa lugar na ito. Hi ma'am. Morning. Sa'yo kanina ma'am, saan banda yung bahay niyo po? Dito? Oo. Thank you ha. Halos na malapit na po tayo sa bahay ng ating subject at dito na po at naglalakad na po ang inyong lingkod at nakita kaagad natin yung ating lugar na nais puntahan. So nagtanong-tanong po tayo dito sa mga kapitbahay nila at naituro nila ito ng maayos kaya nag-proceed kaagad ang inyong lingkod doon at sa kabila ng ating pagpasok ay natakot ako dahil may mga aso, ang daming aso dito sa lugar at medyo makipot yung daan papunta doon sa kanila kasi nga may mga kabahayan na. Eh, yan ba ng daga, kaya mo daw makyat ng ano nung ng niyog? Sanggutan? Sining sanggutan, Yakarabanda? Bilit sa daw. Ano yung pangalan nung? Julito. Julito Javier. Iyakat ang ginunga sa Agdugayan? Oo. Tubong Agdugayan gidmat imo. Pila yung edad makaron? 67. Senior citizen ka na rin pala, pero mo 67 nakakaakyat pa ng ng niyog. Si nung huling Javier dito po sa Barangay Agdugayan, 67 years old na po siya pero nakakaakyat pa siya ng nyug. Ano pa ang kaya mong gawin ng bilang Oblakot na kano pa gapamawod. Gapamawod meron yung nakarao. Ito yung ginagawa niya, kaya niyang gawin yan, no? Yan, no? Siya ang gumagawa daw niyan. Araw, nung balang payag karon ho. Ano nga payag raw? Payag ra, imo nga karan Ito pala yung isang bahay kubo na siya din ang may gawa. Ito po ako ngayon sa Barangay Agdugayan. Yan po yung bahay ni nung huling Javier. Ito po yung bahay nila. Ayan o. At dahil na rin sa kagustuhan ni nung huling na maipakita ang kanyang kakayahan, ipinakita niya po sa inyong lingkod ang kanyang paglalakad sa lugar na kung saan ay talagang kabisado na niyang nilalakaran dahil dito siya dumadaan madalas. At sinundan ko po siya at pinakita niya na kaya niyang maglakad gamit lamang ang kanyang tungkod. So yan po nakikita natin, naglalakad po siya papuntang kalsada.
na kung saan ay araw-araw niya po itong ginagawa at kapag pinupuntahan niya ang kanyang tinatawag nating sa aklano na sanggutan o yung kinukuhaan ng tuba, yung puno ng nyug. At yan nga makikita natin na talagang tinawid niya ang kalsada gamit lamang ang kanyang tungkod. Ano ba? Bagot kiniklining niya yung Butay. yung pinakabulaklak ng nyog, binabawasan niya yan para magtuloy-tuloy yung tulo ng tuba. Oh, hero mo yan, oh. May sa edad niyang 67 years old. Makikita natin na may nararamdaman na rin siya. Pero nagsisikap siyang gawin ito dahil isa ito sa pinagkukuhaan niya ng kanyang araw-araw na pagkakitaan para lamang magkasurvive sa buhay. Bulubundukin pong bahagi ng barangay na ito. Bagayan. Barangay Agdugayan, Ibahay, Aklan. Uy, tama. Ayun. Ano masasabi mo to doon sa kay Lolo? Magaling siyang Magaling siyang makyat? Oh. Ano pa yung ginagaya niyang gawin? Ano ng mga kahoy Yung nagsisibak siya ng kahoy? at nag-iigib. Saan siya maigib ng tubig? Diyan sa hipo. Doon sa baba. Doon sa ibabang bahagi na yon. Hawak mabuti nung ha. Sana yun nun. Sanay talaga siya, no? Kinuhaan ko ng close-up ang mukha ni Manong Huling dahil gusto kong ipakita po na talagang puro puti na yung mata niya, na wala talagang totally na bulag talaga siya. So nakuha daw niya ang ganitong kapansanan nung siya'y maliit pa dahil lamang sa sakit na tiktas at hindi naagapan ng kanyang nanay o kanyang magulang. Dun sa kanyang kwento, sa dala na rin siguro ng kanilang kahirapan sa buhay kaya hindi siya naisugod sa pagamutan. Ano pong masasabi niyo po dito sa kay nung Huling? Masipag. Masipag siya ha. Talagang may asawa po ba siya? Wala. Binata talaga siya. Binata yan. Since na hindi talaga siya nakapag-asawa. Maisti patay mo. Masakit makaron. Sabi nga niyan, tigdas. Tigdas. 3 taon na yan. Ano niyo po siya, Nay? Kapatid niya. Magkapatid po kayo. Ano pangalan niyo po, Nay? Adelpa Javier Ventura. So kayo po ang kasama ni Manong Huling dito sa bahay. Yung pagpakain ko diyan sa bahay, dito siya natutulog. Ito yung pinakabahay niya talaga. Bahay niya talaga, gusto niya may bahay siya kahit maliit lang.
Kulang pa. Dito po talaga siya pinanganak sa bayan na to, sa lugar na dito to. talaga, Dugayan. sa lugar na ito, sa Dugayan. Dugayan, no. Nong, pwede ka magsalita kung anong may bigay ka ng konting mensahe para sa mga katulad mo ba na may kapansanan sa mata. Kahit ano nga, ay kung ko ba, Ano maambal mo kanda? ay kung ano man randa nga ka, ano, kung ano randa nga ka, nga, pagkupraska sa ako nga, kung may, katigo man sila magtrabaho, ay, mag, kung Magsikap. magaya nila, kung sa ako nga ginagawa, ay gayahin nila. Habang nag-uusap kami ni Manong Huling, nakita ko yung kanyang determinasyon na gawin ang kanyang mga ginagawa dahil na rin siguro sa kahirapan ng kanilang buhay at ayon nga sa kanya, ang masasabi niya sa mga kagaya niya ay kung kaya nilang gawin ay gawin nila ang bagay na magagawa nila at pag-aralan. Kahit sa kabila ng kanilang mga kapansanan ay magagawa nila ang hindi karaniwang nagagawa ng mga kagaya nila. Kita may kitaan, may 5 piso, kitang bato nun. Matagal na yan nangangarap na magkaroon mapansin ba siya Oh. ng mga katulad ninyo. Mayroon nga nagsasabi na sana nga mapansin ka naman ng taga GMA ko, no? Kaya katulad niya, nag-iisa lang din, wala namang pamilya. Pamilya. Oo, mahirap din para sa kanya na sa kanyang mga pangailangan wala. Yan po. Kung iisipin natin, hindi magagawa ng isang kagaya niya na may kapansanan. Ngunit sa kabila ng kapansanan na yun ay nagagawa niya ang lahat ng ito.